Hi guys, it's me Teacher Gon. So sa video natin ngayon, ang magiging focus natin is kung paano gumawa ng tangram puzzles para sa darating na Math Week celebration. So this time, ang target natin ay makapagawa tayong sarili natin tangram puzzles para hindi na tayo bumili ng mga puzzles sa National Bookstore or sa mga sang stores man meron tayo. So by the way, sorry nga pala sa music. Medyo maingay sa lugar namin pero I will still create this video para matutunan niyo kung paano gumawa ng tangram puzzles. Hi guys, good morning. In this video, gagawa tayo ng ating sariling tangram puzzle pieces. So ano yung mga basic na kailangan natin to create a tangram? Una, kailangan nyo ng scissors or ng gunting. Then followed by a paper. This one is a construction paper yata ito. Ang pinakamagandang suggestion ko is to first you need to use a paper na medyo matigas para gamitin sa paggawa ng tangram puzzles. So let's get started. So una natin gagawin is makapag-create muna tayo ng square out of this rectangular paper. So paano ba natin gagawin 'yon? So una natin gagawin is itong dulong to ng papel ay kunin natin at i-fold natin papunta sa kabila, papunta dito. So gagawin natin, magiging ganito siya. Ang target natin ngayon is makapag-create ng square. So try natin. Okay, pakinggan nyo na lang yung background music natin. Meron tayo dito napakasakit Kuya Eddie. So dapat sakto yung gagawin natin pagkaka-fold. Yan, fold muna natin. Again, mula sa rectangular paper, target natin is makapag-create ng square. So, itong dulong to, kahit lang sa mga yan, i-fold na natin towards this side of the paper. So, i-fold natin hanggang sa maging pantay yung edges ng papel natin. So, yan na. Yan. Tapos, ikakat natin itong part na to. Nakita niyo ba ito? Para makapag-create tayo ng square. So, cut natin siya. Gamit yung ating gunting. Shoutout nga pala sa mga taga Dilinawan National High School. Ito ay tunay na para sa inyo. Para makagawa kayo ng inyong tangram puzzles sa darating nating Math Week celebration. Yan. Oh, ang ganda ng music. Sunday music. This part of the paper na kinat natin ay hindi na natin magagamit. So, tatabi na natin siya. Ito na ngayon yung sinasabi kong square na mabubuo nyo out of this rectangular paper kapag kinat nyo siya. So, kailangan accurate na square talaga siya. Next step natin. So, kung mapansin nyo, nung finold natin yung paper, meron na tayo ngayong align na pwede natin paggupitan. So, hatiin natin tong square na to into two congruent triangles. Kailangan sakto yung mga gawa natin kasi para maganda yung maging output natin. Kahit yung iba gumagamit sila ng ruler to create a straight line. Pero tayo to minimize the number of materials na kailangan natin, pwede na yung papel at gunting lang. So kung mapansin nyo ngayon, meron tayong dalawang triangle. So, actually, ang target natin is to create 7 puzzle pieces. So, meron pa tayong dalawa. Out of these 2 congruent triangles, 7 yung gagawin natin. So, tabi muna natin yung isa. Mag-focus muna tayo dito. So, ang gagawin natin dito, para mapag-create tayo ng dalawang puzzle pieces, out of this kalahati, i-fold natin to. Again, itong kalahating triangle, i-fold natin. Itong dulong to, ay dalhin nyo rito. Ipantay nyo sa dulong to. Again, ito, papunta rito. Pantayin natin. Hindi matigas yung ating papel. Yan. Kailangan saktong-sakto yung yung edge ng bawat.
So, isavor nyo lang muna yung music sa mga nanonood nito. Ewan ko makaka-relate kayo kasi Sunday music yun para yun sa mga nanay, tito at mga lola nyo. So, ito na po. Na-fold na natin. Then after that, yung folded line, yung line na create through folding, ito natin gugupitin ngayon yung ating puzzle pieces. Ay, yung ating triangle. Yan. Hinakat natin ngayon, ito na yung unang dalawang puzzle pieces natin. So, tatabi na natin siya. Next natin, is kunin yung kalahati uli. Sa kalahating to, magkakreate tayo ng 5 puzzle pieces. So, check muna natin. Paano una natin gagawin? Una, itong dulong to, yung dulong nito, ay ilagay natin dito. I-fold natin towards this side of the triangle. So, magiging ganito siya. Ayan. Again, yung tip ng triangle, dali natin dito. Ayan. Fold natin siya. And then, yung na-fold natin, gugupitin natin. Mas background music natin. Okay, ito na ngayon yung pangatlong part ng ating puzzle piece. Another triangle. So, meron tayong 4 na lang yung kulang natin. So, kung mapansin nyo, nung nakat natin yung part na yun, nagkaroon tayo ngayon ng isang mahabang trapezoid. So, ang next step natin is itong dulong to, dadalhin natin sa dulong to. So, i-fold din natin mula rito hanggang dito. Yan. Okay, so, yung line ulit dito, we can fold it again. We can cut it again. Na kung mapansin nyo, meron tayong panibagong trapezoid, 2. So, 4 ang magagawa nito. So, mag-focus muna tayo sa isang trapezoid. So, unang trapezoid, ang gagawin nyo lang dito is to get this corner papunta dito. Kailangan, itong corner na to, pumunta siya dito sa corner na to. Again, ulitin lang natin, from this trapezoid, itong dulong to, inatapat ko na sa dulong to para ma-fold natin. Tuloy natin to. Tuloy natin dito. Sorry sa maraming manok. And then, fold natin na maayos. Tapos yung line na to, mabubuo natin, ay gugupitin natin para mapag-create tayong dalawang figure. So, ito na ngayon yung pang-4 at pang-5 puzzle pieces natin. So, 2 na lang ang kailangan natin. So, punta tayo ngayon sa ating sa ating last trapezoid. Ang gagawin natin ngayon ay, focus tayo rito. Itong corner na to, ay dadalhin natin dito. Fold natin. Ipantay natin. Ito, again, this corner to this corner, pantayin natin silang dalawa. Pantay lang natin. Yan. Kapansin niyo, pantay na sila. Yan po. So ngayon, yung pagkaka-fold natin, yung line na mabubuo natin dito is pwede na natin gupitin. Okay. So ito ngayon yung ating pang-6 at pang-7 puzzle pieces. So, okay na tayo sa 7 puzzle pieces natin. So, pag binuo natin to, ang magiging itsura nito, yung dalawang malaki muna, pagsamahin natin. And then, itong square, dito siya, katapat nito. Tapos, itong triangle na to, ay yung isa ay dito. Itong isang triangle na to ay para dito. Itong parallelogram na to ay dito.
Tapos itong sumunod na, yung last part natin dito. So, kung tutusin, okay na itong ganitong klaseng papel kasi matigas na siya. Pero ang recommendation ko, pwede nyo siyang gawing pattern para ipatong siya ngayon sa mas matigas pang papel like type of paper like you can use illustration board o kaya you can use karton. Tapos i-customize nyo lang, pwede nyo siyang kulayan para mas maging unique yung inyong puzzle pieces. Again, maraming salamat. So, sa mga nanonood, don't forget to like, subscribe on my YouTube channel. Again, this is Teacher Goy. Maraming salamat.